Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa isang gasolinahan sa Mandaluyong City kung saan sinimulan na nga po o sisimulan na anumang oras, anumang minuto ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ulitin po natin para sa diesel, mula 17.50 hanggang 24.25 ang itataas dyan. Gasolina, 7 pesos hanggang 13 pesos kada litro. At sa kerosene, ito po yung pinakamabigat, 32 hanggang 38.50 kada litro. Yan po ay aktual pa rin presyo sa mga oras ito. Nakikita natin, halos walang nagpapagasolina dito sa particular na gas station na ito dahil kagabi daw po sila pinilahan ng mga motorista dahil hinahabol nga itong medyo mas mura-mura pa na presyo ng produktong petrolyo. Ang tatamaan nga po, unang tatamaan nitong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyong ito ay ang sektor ng transportasyon. At para po makuha ang kanilang mga pananaw dito sa nangyayari ngayon, makakausap po natin Liberty De Luna, ang National President ng Alliance of Concerned Transport Operators, so ACTO. Ma'am, good morning. Good morning Please join po. me here. Opo. Yes po, good morning. Ito na, sisimula na po ngayong araw itong napakataas na oil price hike. Pinakamalaking talon nito ng presyo ng mga produkto petrolyo sa kasaysayan. Ano ho ang saloobin ng ating mga nasa sektor ng transportasyon? Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ACTO po at sa transport, talagang malaking dagok po ito, Sir Ivan. At kami po ay didiretsa ko na po ang panawagan ko sa ating presidente na ilabas na rin po yung fuel subsidy namin at bigyan po kami ng maayos at mabilis na pagkubra. Yung deed of sale po namin ay tanggapin na po nila para makatulong po ito sa aming mga operators nationwide. Ma'am, ngayong araw po na ito, ewan ko baka naman dahil maaga pa lang, pero medyo bihira ho yung nakikita natin pumapasada mga jeep. Ito ho bang taas presyong ito may epekto dun sa ilang mga kasama natin na hindi mo na pumasada? Meron Yes, ho bang Sir gano'n? Ivan, at napakamahal na nga po. Nasa 60-70 na tayo. Baka ngayon umabot na po tayo sa 70-80 na po. At ito po ay talagang walang humpay na pagtaas ng ating diesel. So, hindi ho sila papasada muna, ganun ba? Hindi naman, pasada po. Pero siyempre, 2 ikot, 3 ikot, stop muna. Para lang po may mabili kami ng pagkain sa aming pagkainan. Ang sinasabi ho ng mga nakausap natin super ito nakarang araw, 500 kada araw na lang daw ang kinikita nila, minsan wala pa. Yes, ngayon po. kung ganitong presyo ng produktong petrolyo, ano kaya magiging epekto nito? Pag nagtuloy-tuloy na po itong pagtaas ng presyo ng langis, Sir Ivan, bali baka lalabas na lang po kami 1 ikot na lang. Okay. Isa-isahin po natin yung mga nakikita niyong solusyon. Kayo ho ba'y maghahain ng panibagong petisyon para sa taas pasahe? Sir Ivan, meron po kami nakabindi Pending. na per increase na Magkano 3 piso ito? pa po yung kulang nila sa amin. This is 5 3 piso? pesos. Okay. Nakuha na po namin yung 2 piso na per increase. Tapos 3 piso na lang po yung aming hinihintay. So ito Sana po, nakatenga pa rin, Opo, wala pa rin nakatenga nangyayari. po, Sir Ivan. Hindi natin malaman kung ito ipapayagan ng gobyerno. May mga ginawa pong anunsyo ang Pangulo, ang sabi, emergency powers para maaring bawasan muna ang excise tax. Yes O may mga panawagan naman, yung VAT daw ang tanggalin. Kayo, ano ba posisyon nyo rito? Sa akin, sa ACTO po, excise tax yung bawasan muna. Kasi kung bubuwagin natin yung oil deregulation, matagal po yun. Ito po ang nagpapataas ng ating mga... Excise tax. Oo, yung excise tax na yan. Nagpapataas po ng ating mga crudo. So kasama po kayo sa panawagan na tanggalin Yes po. mo na yon. Yes po. Ano pa ho nakikita niyong solusyon dito, ma'am? Para medyo kahit paano maitawid ng mga driver natin, mga nasa transportasyon, ang kanilang hanap buhay. Hinilingkod po sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Marcos na ibigay na po sa amin yung mga fuel subsidy, yung aming mga service contracting, na ito po ay malaking tulong sa hanin ng transport sector dahil nga may libreng sakay tayo kapag naibigay po nila sa amin yung libreng sakay na yan. Ito ho mga pasahero natin, meron ho bang kahit hindi pa naman nagtataas pasahe, nagbibigay na ng dagdag, may ganun ba? Wala naman. Wala po. Siyempre dapat sumunod tayo sa batas at Okay. regulasyon ng ating LTFRB nationwide. Ma'am Liberty De Luna, maraming salamat po. Yes po, sa maraming salamat pagpapaunlak po. sa unang balita. Nako, sana nga po pare-pareho tayo ng dalangin dito ay matapos itong nangyayaring kaguluhan sa Middle East para kahit papano ay maiba na. I mean,
umayos Yes po. na itong Kaya nga. ating sitwasyon sa mga presyo ng produktong petrolyo. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.